Ito pala ang tunay na dahilan kung bakit na maalam si Mike Enriquez sa GMA Network. Nitong nakaraang araw ay ginulat ng veteranong broadcast journalist, radio at TV host, at presidente ng RGMA na si Mike Enriquez ang publiko nang maglabas ng statement ang home network nitong GMA7. Ayon sa inilabas nilang pahayag, nagpaalam sa kanila ang news anchor at TV host na mawawala ito ng matagal dahil kailangan niyang bigyan ng pansin ang kondisyon niya ngayon at sumailalim sa isang medical procedure. Hindi ito ang unang beses na nagpaalam si Mike sa trabaho dahil noong 2018 ay nag-file din ito ng medical leave of absence upang mapaghandaan naman ang kanyang quadruple heart bypass surgery. At bago natin ipagpatuloy, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa susunod na i-upload ko. Ayon sa inilabas na full statement ng management ng network, inihayag ng GMA Network, Inc. na ang senior radio TV anchor nito at ang kasabay na presidente ng RGMA Network, Inc. na si Mike Enriquez ay kukuha ng medical leave of absence. Siya ay sasailalim sa isang medikal na pamamaraan na mangangailangan ng pagkakulong sa ospital at, pagkatapos, isang minimum ng 3 buwang isolation period ayon sa payo ng kanyang doktor. Inaasahang babalik siya sa trabaho sa oras para sa malawakang eleksyon 2022 coverage ng GMA. Sa isang pahayag, sinabi ng chairman at CEO ng GMA Network na si Attorney Felipe L. Gozon, sinusuportahan namin ang desisyon ni Mike na sumailalim sa pamamaraan na kailangan niya. Hinihiling namin ang panalangin ng lahat at hilingin namin sa kanya ang Godspeed. Inaasahan namin ang pagbabalik ni Mike bilang sa lalong madaling panahon na siya ay malinis upang bumalik sa trabaho. Sinabi ni Mike na inaasahan niya ang pagpapagaling na ipinagdarasal at pinaghahandaan niya. Inaasahan din niya ang pagpapatuloy ng kanyang mga tungkulin lalo na para sa eleksyon 2022 coverage ng GMA. Noong August 22, 2018, nang ipahayag ni Mike sa publiko ang kanyang nakaschedule na bypass sur-6 pati na din ang pagkakaroon niya ng kidney problem. Ayon sa kanya, namana niya sa kanyang ama ang sakit na iyon at kailangan niya ng regular na pagpapagamot. Dagdag din niya, ang heart surgery na kailangan niyang pagdaanan ay isang pangkaraniwang operasyon na hindi niya kailangang pangambahan. Sinigurado din ng kanyang mga doktor na makakabalik ito sa normal niyang mga aktibidad matapos sumailalim dito. Nang sumunod na taon naman, naibalita na ang kanyang kidney disease ay nasa advanced stage na at kinakailangan niya ng transplant. Kasabay ng paghahanda niya sa heart bypass surgery niya, ipinagdarasal din niya na mag-qualify siya para sa isang kidney transplant. Mahirap din kasi ang pinagdadaanan nitong treatment kung saan kailangan niyang magpa-dialysis 3 beses sa isang linggo. Pagkatapos kasi ng bawat session ay lutang na ang kanyang pakiramdam at mahirap na din para sa kanyang edad ang mga procedures na yun dahil bagbog na din ang kanyang katawan sa dialysis. Inihanda din siya ng kanyang mga doktor para sa isang transplant. Sumailalim din siya sa karagdagang pagsusuri upang matukoy kung siya ay karapat-dapat para dito. Matatandaan din sa kanyang interview noon. Sinabi niya na ang orihinal na rason ng pagka-confine niya sa ospital ay hindi dahil sa kondisyon niya sa puso kundi dahil sa kanyang congested lungs na sanhi na din marahil ng kanyang pagkakaroon ng diabetes. Ang pagtaas ng kanyang blood sugar ay sinabi niyang malamang ay dahil sa pagkasira ng kanyang kidneys. Nakita ito ng mga doktor matapos niyang sumailalim sa ilang mga medical tests. Nang gawin nila ang ECG o electrocardiogram, nakita ng mga doktor na may mali sa kaniyang puso kaya naman ito ay sumailalim sa 2D echo at angiogram. Doon na sinabi sa kanya na kinakailangan niya ng heart bypass dahil nakitaan ang kanyang puso ng bara sa 3 hanggang 4 na arteries. Ang kagandahan lang sa mga pinagdaanan ni Mike ay hindi ito naging emergency case at naiplano pa niya ang kanyang operasyon at maaga siyang nakitaan ng problema sa katawan at naagapan ito.
Bago din maganap ang kanyang heart bypass, nilagyan din siya ng pigtail o coil tube para ma-drain ang tubig sa kanyang baga. Dagdag pa niya, ang mga doktor na sumuri sa kanya ang siya ding tumulong sa paggagamot ng kanyang ama. Kwento pa ni Mike, minsan sa isang buwan ay dadalaw ito sa puntod ng kanyang ama kasama ang pamilya at maglalagay ng bulaklak. At sa minsan niyang pagdalaw, nagbiro pa si Mike sa kanyang ama at sinabing sa lahat ng mamanahin niya dito ay problema sa kidney, puso, at baga ang kanyang nakuha. Matapos ang kanyang heart bypass sur anim eri, marami na siyang kailangang iwasan ng mga pagkain tulad ng nuts at beans at isa din sa mga paborito niyang prutas na bawal ay ang saging. Masama daw ito para sa kanyang kidneys at kailangan niyang kumain ng maraming protein dahil siya ay sumasailalim sa dialysis. Kailangan din niyang i-monitor ang kanyang water intake at hindi maaaring uminom ng kape. Subalit minsan ay hindi niya maiwasan dahil na din sa pagiging coffee drinker niya. Kailangan din niya na madalas mag-exercise pero hindi dapat ito mapagod at kailangan din maiwasan ang stress. Patuloy din naman ang kanyang cardiac rehab matapos ang heart sur anim eri. Dahil mahilig siyang mag-travel kasama ang asawa at ilang kaibigan, pinayuhan din siyang umiwas sa mga mahahabang oras ng biyahe. Inamin ni Mike na ang pagsailalim niya sa D4 lysis ay habang buhay na niyang gagawin maliban na lamang kung sisalang siya sa kidney transplant. Subalit hindi niya maaaring gawing iyon noong mga panahong iyon dahil mahina pa ang kanyang puso kaya naman umaasa siya na kapag dumating na ang tamang oras at panahon ay makakahanap sila ng kidney donor kapag kailangan na nila. Kaya ano ang masasabi ninyo? Comment down below, maraming salamat po.